So, mga paraan na kailangan nyo pong gawin sa inyong relasyon o sa isang lalaki upang maaligaga sa iyo sa pagkamis ang isang lalaki. So, mga kamamay, advice ko lang po, galing-galingan nyo po ang pag-a-apply nitong mga tips na sasabihin ko po sa inyo para maging matagumpay na talagang hahanap-hanapin talaga kayo ng isang lalaki. So, bago po natin to simulan, mga girls, mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko. If ever na nakaka-relate po kayo, nagugustuhan niyo po yung mga advice, yung mga recommendations na aking sinasabi palagi sa inyo, huwag niyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po sa ibaba kung gusto niyo pong shout out o mayroon man kayong something na sitwasyon na nangangailangan ng piece of advice, willing po ako magbigay. Kaya mga kamamay, mag-comment na po kayo sa ibaba at malaman natin kung ano ba yung mga problema ninyo at baka hopefully makatulong po tayo. Alright? So kung nagawa niyo na po yan, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin upang maaligaga sa pagkamis sa iyo ang isang lalaki? So number 1, iwasan mo lang naman ang maging bungangera at maging sakit sa ulo. Yes, mga kamamay, bilang isang lalaki, ayaw po namin ng ganyan. Yung uuwi kami ng bahay, tapos puputak kayo ng puputak. Nakakarindi po yan, mga kamamay. Kaya yung ibang mga lalaki, pagka sinesermonan, kapag talak kayo ng talak, putak kayo ng putak, bungangera kayo, iniiwanan kayo, lumalabas ulit ng bahay. Pumupunta sila sa mga lugar na kalmado. Pumupunta sila sa mga lugar na hindi maingay. Kaya mga girls, sinasabi ko po sa inyo, kung gusto niyo pong maaligaga sa pagkamis o hanap-hanapin kayo ng isang lalaki, iwasan niyo po yung pagiging matalak, yung pagiging sakit sa ulo, at pagiging bungangera ninyo sapagkat tatatak po yan sa isipan ng isang lalaki. Every time na papasok yan sa pinto ng bahay ninyo, every time na makikita nila kayo, lalayuan na agad nila kayo. Bakit? Puro talak kayo ng talak eh. Puro kayo sermon ng sermon eh. Sa halip na kapanatagan, katahimikan ng inyong iparamdam, iparana sa isang lalaki, kabaliktaran po ang nangyayari. Pansinin po ninyo, kapag ka madalas ang talak ng isang lalaki na uuwi sa madalas ang talak ng isang babae, madalas na uuwi sa away. Kasi minsan, napupuno rin ng isang lalaki. Napupuno, nabibingi, naririndi, hanggang sa mapuno na rin, sagutin kayo, di away nga naman, tampuhan nga naman. Kaya bilang isang babae, mga kamamaya, kung gusto nyo po na mamiss kayo ng mga yan, iparamdam po ninyo yung kapanatagan. Yung tipong, yung silence, di ba? Yung panatag siyang makakapagpahinga, panatag siyang makakatulog, wala siyang naririnig na kung ano-ano. Di ba? Pagod na nga sa trabaho, tapos ganyan pang maririnig. Kaya mga kamamay, iwasan yung maging bungangera, maging stress, sakit sa ulo ng isang lalaki, yung pagiging matalak ninyo hanggat maaari. Iwasan nyo po yan. Yan po ang isang bagay na maaari nyong gawin upang maaligaga sa pagkamis sa inyo ang isang lalaki. So number 2, magbigay ka rin ng oras sa ibang tao sa paligid mo. Yes, mga kamamay, kung gusto niyo po na mamiss kayo ng isang lalaki, huwag pong puro sa kanya o lahat ng oras niyo ibinibigay niyo sa kanila. Huwag pong ganon. Hatiin niyo po. Iparamdam niyo po sa isang lalaki na hindi lang sa kanya umiikot ang maghapon mo, ang oras mo, ang mundo mo. Ipakita mo pa rin sa kanya na sumasaya ka pa rin sa ibang tao sa pamamagitan ng paghahati-hati mo ng oras mo at pagbibigay ng oras mo rin sa ibang taong mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo at kung kanino pa man, mas makikita ng isang lalaki na kaya mo pa rin sumaya kahit wala siya. Okay? So ngayon, pag nakikita ng isang lalaki na sumasaya ka doon sa mga kaibigan mo, hahanap-hanapin ka niya. Okay, halimbawa sa Facebook o halimbawa, ini-story mo yung mga masasaya ninyong pinuntahan ng mga tropa mo, halimbawa nag-outing kayo, nakita ng jowa mo. So para ma-miss ka niya, kailangan mong magka-oras sa ibang tao. Pag nakita niya yung picture ninyo na masaya kayong naglalangoy, masaya kayong nag-outing, mamimiss ka niya, hahanapin ka niya. Iniisip niya na dapat ako yung kasama ng jowa ko eh. Dapat akong kasama ng babae na to eh. Nakakamiss tuloy. Tapos bigla ka na lang niyang tatawagan, babe, kailan ba tayo lalabas? Kailan ba tayo ulit magkikita? Namimiss na kasi kita.
yun ang isang paraan. Hatiin mo rin ang oras mo sa ibang tao para magselos siya na dapat siya rin yung kasama mo, na dapat makasama ka rin niya sa mga ganong klase ng event, klase ng yugto ng buhay mo. Makakatulong po yon. Hati-hatiin niyo po ang oras ninyo sa ibang tao. Makakatulong talaga yan. Alright? So next, magbigay ka ng space sa bawat isa. Okay, hingin mo sa kanya yung space. Sabihin mo, babe, okay? So sa ating relasyon na to, ayoko na masakal ang bawat isa. Ayoko na masyadong mahigpitan ang bawat isa. Kung meron kang gustong puntahan, kung meron kang gustong kasama, magsabi ka lang, papayagan kita. Ang mahalaga dito, magsabi, magpaalam. Ayoko nung higpitan. Okay? So paano makakatulong yung magbibigay tayo ng space sa bawat isa? So, ibig ko sabihin ganito, pagka nagbibigay tayo ng space, may space ka, may space siya, maluwag kayong gawin yung mga gusto po ninyong bagay. Kapag mahal ka kasi ng isang lalaki, mga kamamay, talagang hahanapin ka niya pag nakikita niya na masaya ka nga sa ibang tao, na masaya ka sa mga kaibigan mo, na meron kang mga habits na ginagawa tapos hindi mo siya kasama. Pag nakita niya na masaya ka sa kanila, mamimiss ka niya. Hahanapin ka niya. Gaya ng sabi ko sa inyo kanina, na hinahati-hati yung oras ninyo, ganun din po ito. Pag nagbigay kayo ng space sa bawat isa, maluwag kayong gawin ng mga gusto po ninyo. Hindi kayo nasasakal na kesyo magjowa kayo, mag-asawa kayo, wala na kayong dapat gawin, na dapat kayo lagi magkasama, hindi obligasyon na ganun. So, masaya yon. Masaya yung tipong nagagawa mo pa rin yung gusto mo. Pero may limitation. Hindi man pag sinabing meron kayong space sa isa't isa, nag-iinom ka, gumigimik ka, hindi ganun. Yung tipong, halimbawa, sumisimba kayo, kumakain kayo, or something na lumalabas lang kayo paminsan-minsan, yung ganun ba? Di ba kahit mag-asawa kayo, hinahanap-hanap niyo pa rin yung mga ganung bagay? Yung tipong pag inaya kayo ng mga kaibigan ninyo, halimbawa may mga asawa na rin, tipong sisimba lang kasama ang inyong mga bata, wala namang masama dun basta nagpapaalam. Sa ganung paraan mga kamamay, okay? Mamimiss ka pa rin ng isang lalaki. Yung tipong makikita niya na kasama mo yung mga kaibigan mo, iisipin mo na, dapat ako na lang pala sumama sa asawa ko At least, happy family kami. Kumpara na dapat, kumpara na naibigay niya yung oras mo sa kanila, dapat siya na lang dapat pala yung sumama sa'yo. Sa susunod, mas maraming oras ang ibibigay sa inyo ng isang lalaki. Kasi, ayaw niya na nakikitang masaya ka sa iba. Mas gusto niya na siya na lang ang kasama mong lumalabas para yung happiness nasa inyo parehas. Makakatulong po yon. Yung nagbibigay kayo ng space sa bawat isa, para sa ganon, mas mamiss ka niya, mas maglaan siya ng oras sa iyo. Okay? So next, hayaan mo lang na siya palagi yung unang nagme-message sa inyo. Yes, mga kamamay, mga babae kayo, dapat inuugali po ninyo na dapat sila yung unang nagme-message. Hindi yung this oras ng umaga, halimbawa, alas 4 pa lang madaling araw, bat-bat na ng message, tad-tad na ng message yung lalaki. Huwag pong ganon. Hindi po kayo mamimiss ng mga yan. Hayaan niyo po na kahit sa umaga lang, kahit sa umaga o kahit abutin ng anong oras, basta huwag kayo ang unang magpaparamdam. Kasi pag una po kayong nagparamdam, sumisink in po sa isipan ng isang lalaki na siya agad ang una mong naalala. Okay? Masyusure agad ng lalaki na nandiyan ka lang. Nasa isip agad ng lalaki na nandiyan ka lang. Dapat mga kamamay, siya yung unang mag-isip. Mag-isip na, ano kayang nangyayari sa babae na to? Bakit alas 8 na ng umaga, wala pong paramdam? Ano kayang ginagawa ng babae na to? Alas 10 na ng umaga, wala pa rin paramdam. Kagabi naman, kachat ko pa to. Alas 12 na nga kami natapos ng pag-uusap, pero bakit ngayon? Tanghali na. Wala pa rin paramdam. So magtataka yun. At doon magsisimula ang pagka-miss sa inyo ng isang lalaki. And syempre, kapag halimbawa namang alas 12 na, wala pa rin paramdam ng lalaki, tiisin mo pa lang. Tiisin mo lang din. Tiisin mo lang at maya-maya magpaparamdam na yan. And syempre, kapag nag-chat yan sa iyo, tatanungin ka niyan, bakit tanghali na, di ka pa nagpaparamdam? Tanghali na, di ka pa nag-chat-chat. Wag mo siyang sasabihan na dapat ikaw nga yung unang nag-chat. Wag mo sasabihan. Sabihan mo lang sa kanya is, meron ka lang ginawa. Naging busy ka lang. Humingi ka ng sorry and sana valid. Mas maganda, valid yung reason na ibibigay mo. So, hayaan mo lang na ganun. Tumakbo yung araw-araw na ganun yung sistema hanggang sa masanay siya na siya yung naghahanap sa'yo, na siya yung nagbe-message sa'yo, na siya yung unang nagpaparamdam sa'yo. Sa ganyang paraan mga kamamay, maaaligaga sa pagkamis sa iyo ang isang lalaki palagi. Right? So, wag unang palaging paparamdaman, wag palaging bisyuhin na una kayo nagpaparamdam. Para sa ganun, mamiss kayo ng isang lalaki. And last,
Dapat palagi kang hot pagdating sa kanya. Yes, mga kamamay, dapat showy ka. Dapat malambing ka. Dapat, alam mo yun, malambing ka, sweet ka sa kanya. Tapos, hot pa yung datingan mo. Yung medyo, alam mo yun, landiin mo siya ng paminsan-minsan. Wala namang masama yun, magkasawa naman kayo eh. Sa ganyang paraan, mga kamamay, sigurado ako, mamimiss ka niya. Okay? Mamimiss ka niya. Kapag magkasama kayo, landi-landiin mo siya. Yung tipong kahit nasa bahay lang kayo, hindi kayo lumalabas, landi-landiin mo siya. Magsuot ka ng medyo mainit na kasuotan, akitin mo siya. Sa kanyang paraan, mga kamamay, mamimiss ka. Yan talaga yung napakagandang tip para hindi ka maalis sa isipan, mamiss ka ng isang lalaki. Pakita mo yung init ng pagmamahal mo sa kanya, kung paano mo siya akitin, kung paano ka manamit kapag magkasama lang kayong dalawa. Hindi po pwedeng kapag nasa public, magsusuot ka talaga nung labas na kung ano mang dapat ilabas. Huwag ganun. Kailangan kapag magkasama lang kayo. Para sa ganun, mamiss ka ng lalaki, hanap-hanapin ka ng isang lalaki. Pakita mo rin paminsan-minsan yung pagiging hot mo sa kanya. Makakatulong po yan. So, ilang muna sa ngayon, mga kamamay, ang ilang mga bagay, advice na maaaring niyo pong gawin upang maaligaga sa pagkamiss sa iyo ang isang lalaki. For more videos and love advice na kagaya nito, don't forget to subscribe, like, and comment sa ibaba. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.